Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, January 10, 2026, meron pa rin po tayong banta ng sama ng panahon o low pressure area na nakikita sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Aalamin din natin kung ito yung magiging banta ba ng unang bagyo na mabubuo ngayong 2026. Kasama na rin po sa ating aalamin ang tatlong weather system po na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat. By the way, ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Sabado, January 10, 2026. Unahin po muna natin yung panibagong inilabas ng pag-asa na tropical cyclone threat potential. Nung mga nakaraang tropical cyclone threat potential natin na update ay nasa low chance na category na maging isang ganap na bagyo yung LPA na ating minomonitor. Pero sa panibagong update, nasa medium chance po ito na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Dalawang mapa po ang ating tinitignan dito at ipapakita ko po sa inyo mabuti. Kung makikita nyo ho, meron tayong week 1 at meron ho tayong week 2. Sa week 1 natin, kahapon pa po ito nagsimula, January 9 hanggang January 15, 2026, meron tayong nakikitang low pressure area na nasa medium chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So, ito po ay nasa direction po ng silangan at dito po siya papalapit sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. May mga chance pang magbago yan, pero patuloy nating i-monitor yan kasi banta yan ng posibleng magiging bagyo ngayong 2026. Sa pangalawang week naman natin, simula January 16 hanggang sa 22, kung makikita nyo, magtutuloy-tuloy ito nga pong banta ng low pressure area sa pagiging medium chance para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Kung makikita nyo sa mapa, ito ay didikit dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Northern Luzon. At ito yung sinasabi natin kapag ang isang LPA nasa loob ng ating Philippine landmass or nasa kalupaan natin ay may mga tsansa ito na humina. Pero kapag ito naman po ay naging bagyo bago maglandfall sa ating landmass, kung sakali po ito maging bagyo, hihina naman ito. Sa ngayon, hindi naman ito nakikitaan na banta magiging typhoon or super typhoon category. Kaya hindi po natin dapat pangambahan o katakutan sa ngayon. Ito ay paalala lamang at hindi pananakot, nagbibigay po tayo ng advanced weather system o forecast natin para po sa ating mga kababayan. Babalikan ho natin yan at ngayon po tignan muna natin yung tatlong weather system na nakakaapekto po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Etong tatlong weather system po nito ang pangunahing weather system na nagpapaulan sa ating bansa. Pero silipin po muna natin yung ating pinakamapa at i-explain ko po sa inyong mabuti. Kung makikita po ninyo sa ating pinakamapa, wala tayong minomonitor po ngayon na anumang bagyo o low pressure area na aktibo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po, pero merong mga iba't ibang sirkulasyon ng hangin na patuloy po nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito tayo muna, samahan nyo po muna ako. Sa forecast weather condition natin, dahil po sa shear line, ito po yung shear line kung makikita nyo po. Ito pong kulay asul na yan na merong pula-pula. Yan po ang shear line na nagpapaulan ngayon, nagbibigay ng sama ng panahon sa area po ng Bicol Region, sa may Aurora, sa may Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, kasama po ang Northern Samar. So yung mga lugar na binanggit ko na yan, weather condition o yung lagay po ng panahon na mararanasan dyan ay cloudy skies po na merong scattered rains and isolated thunderstorms. Dahil sa shear line, may mga tsansa ng impact nito ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. Maging alerto kung makapapansin nyo po, lumalawak ang epekto ng shear line. Sa mga hindi po nakakalam, ang shear line is nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Nagkakaroon ng kumpol ng kaulapan. So ito po, pero yung ganitong mga shear line o kumpol na kaulapan, hindi yan na-develop bilang isang LPA Yan po ay shear line. Sumasabay din yung direksyon ng hangin dyan, ng high pressure at northeast monsoon, kaya nagkakaroon po ng double po na epekto. Samantalang ang nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas
kasama po ang Dinagat Islands at Surigao del Norte ay patuloy po makakaranas, lagay ng panahon po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa easterlies. So pag sinabi nating easterlies, ito po yung maalinsangang hangin o mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ito po, no, pasilip po natin sa inyo. Kung nakikita nyo po yung hangin na yan, ito pong mga hangin na ito po yung easterlies, maalinsangan ho yan. Kaya nga minsan, kahit nasa amihan season tayo o nasa northeast monsoon na season tayo, ay hindi masyadong maramdaman yung malamig na hangin. Dahil sinasalubong yan ng easterlies. Kapag ka nagkaroon naman sila ng salubungan, nabubuo naman ang shear line, which is ang shear line ay nagbibigay ng epekto o pag-uulan o sama ng panahon sa mga direktang lugar nito na naaapektuhan. So babalikan natin yan. Ngayon po, dito po muna tayo sa area po ng Metro Manila. Ang Metro Manila po, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at talalabing bahagi po ng Bulacan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman kasi, mga kaibigan, lagi ko pong i-explain sa inyo, mahihinang ulan ng laman yung ibinibigay niyan, mga light rains lamang. Pero nagkakaroon niya ng double effect or nararamdaman natin mas malakas na northeast monsoon or amihan dahil sa iba't ibang weather system. Kasama na po dyan ang shear line at ito pong easterlies, no? Yan po yung dumadagdag or nagkakaroon ng tinatawag natin na double effect sa mga lugar po na direkta po nitong naaapektuhan. Uulitin ko, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at Bulacan, may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan dyan, lalo na po sa hapon at sa gabi. So ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon at the rest ng ating bansa ay patuloy din maaapektuhan ng light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Kasama na po ang mga lugar na apektado ng easterlies o yung malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So mga kaibigan, mga kapamilya, klaro tayo doon ha. Tatlong weather system po ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Northeast monsoon, kasama po dyan ang shear line at ito pong easterlies. So ngayon, babalikan natin yan at patuloy natin aalamin yung mga direktang lugar pa na maapektuhan. Ulitin ko, sa ngayon po, wala naman tayong gale warning. Wala rin tayong mga heavy rainfall na nakataas, pero mag-ingat pa rin. Magdala pa rin ng payong jacket kapote, panlaban po sa mga bigla ang bugso po ng mga pag-ulan, lalo po sa hapon at sa gabi. So eto, balikan natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito kasing tropical cyclone threat potential natin, kung makikita po ninyo, pumasok ito sa pagiging medium chance na kategorya na maging tropical depression or mahinang bagyo. Bakit? Nangyayari po ito, nade-develop ang isang LPA or natitrigger para maging high pressure na maging isang tropical depression dahil po sa alinsangan or mainit na hangin, which is eto nga pong easterlies. So tanong ng mga kababayan natin, Kuya Francis, may chance pang mabuo yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo? Ngayon po, tinignan natin sa ating advanced weather system at pinagbabasehan din natin yung tropical cyclone threat potential natin. Hanggat hindi po nawawala ang epekto ng easterlies, ito pong hangin na yan, ay may chance o tumataas yung chance na maging tropical depression or mahinang bagyo. Etong LPA na namomonitor natin simula po sa week 1 at sa week 2 po ng January, no? Sa pagitan ng January 9 hanggang sa 15 at January 16 hanggang sa 22. So yung mga lugar naman na direkta pong posibleng lapitan nito or madaanan nito ay eto pong Eastern Visayas at ilang bahagi po ng North Luzon. Bakit yan? Kung mapapansin ninyo, sinusundan lamang ng LPA o Tropical Cyclone Threat Potential sama ng panahon, etong nagiging direction po na ang tinatawag natin na easterlies or malinsangang hangin ang gagaling sa karagatang Pasipiko. Uulitin ko na kapag ito ay naging isang bagyo o tropical depression, pag sinabi ho kasi natin tropical depression, yan po ay mahinang bagyo lamang. Tatawagin ho yung bagyong Ada sa loob ng ating bansa. So yun po yung magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2026. At kung may nagsasabi naman na ang magiging unang bagyo daw ngayong January o 2026 ay magiging malakas, super typhoon o typhoon category, hindi po yun totoo. Ilang beses po natin binabalikan yung ating radar at ino-double check yung ating advanced weather system at tropical cyclone threat potential
meron tayong mga 3-day hanggang sa 5 days outlook po sa sama ng panahon, hindi natin nakikita na magiging malakas na bagyo. Yan po nakikita na banta ng sama ng panahon sa tropical cyclone threat potential. Bagamat manggagaling yan dito sa may bandang silangan ng ating bansa, it doesn't mean na ito ay magiging malakas. May mga tsansa tayong nakikita dito na posible ding malusaw yan or humina once na maglandfall sa Eastern Visayas. Kasi dyan po yung kanyang nagiging direksyon. Pero may tsansa naman na maging high chance na category ng low pressure area yan hanggat hindi po nawawala ang epekto ng easterlies. So yung pinakababantayan natin dito, yung epekto ng easterlies kasi marami yung naapektuhan. Ang easterlies, nakakabuo po ng shear line dahil pag sinasalubong niya yung northeast monsoon at dahil din po sa easterlies, na itutulak or nagkakaroon po ng development itong LPA na nakikita natin sa week 2 ng January para maging isang mahinang bagyo o tropical depression. Pero kapag nawala naman ang epekto po ng easterlies, hihina po ng hihina ang shear line. At the same time, itong banta ng LPA na nakikita natin sa tropical cyclone threat potential natin ay tuluyan ding mawawala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa pagkatala po ng Pag-asa, nasa isang bagyo lamang ang mabubuo po ngayong January. Pero hindi porket magiging unang bagyo ay magiging malakas na agad. Hindi po yon. Pero lagi ko pinapaalala, meron man tayong mahinang bagyo o meron man tayong malakas na bagyo na minomonitor, kailangan parehas natin yung paghandaan. Paano pa paghahandaan? Kuya Francis, yan ang tanong ng mga kababayan. Ito po, uulitin ko, alam ko yung iba nagsasawa na. Pero ako never ako magsasawa. Kahit mahaba yung update ko, yung iba kasi natural lang tayo mag-update dito. Unang-una, kinakailangan po maging updated kayo sa lagay ng ating panahon. Ako po, in-explain ko one by one. Marami kasi tayong mga senior na inaalalayan ko talaga. Yung mga OFW natin, yung mga pumapasok sa eskwela, yung mga sumasaglit na makinig sa ating update na nagtatrabaho, yung mga bumabiyahe. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating update. Unang-una, maging updated ha. Alamin ang lagay ng panahon. Lalo na kung merong mga gale warning sa ngayon, wala naman. Wala rin tayong heavy rainfall warning. So, hindi pa rin tayo klaro sa ulan ha. Hindi ko sinabing walang gale warning, walang heavy rainfall, wala nang pag-uulan. Meron pa rin po. At lalo na sa hapon at sa gabi. Yung pangalawang paalala, lagi ko pong sinasabi, ito napaka-importante po. Lalo na po sa area po ng mga lugar na apektado po ng shear line. Kasi dyan makakaranas totally ng mga pag-uulan. Ito po, yung mga lugar ng shear line na apektado, Bicol Region, Semi-Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon at Northern Samar ay kinakailangan pong maglinis ng kapaligiran lugar. Yung mga plastic, basura, kinakailangan yan i-segregate para kapag umulan, hindi yan bumabara sa mga kanal. Kaya kasi minsan nagkakaroon po tayo ng mga biglaang pagbabaha. Ang akala natin is dahil wala tayong maayos na flood control which is, totoo naman, wala naman talagang maayos. Pero, isang factor din yung mga basura. Basura natin, na nakakalat po sa mga kanal. At nakakalat sa paligid, bumabara po sa kanal, na nagiging main cause din. Kaya po nagkakaroon ng biglaang pagbabaha. Yung pangatlong paalala ko, hanggat wala pa naman yung tropical cyclone threat potential natin or banta ng sama ng panahon, na mabubuo po sa second week ng January, ay maghanda na tayo. Yung mga bahay natin, yung patibayin na natin, yung mga bubong, haligi, kinakailangan kumpunuhin. Kung napapansin nyo ngayon, maraming nagpapaayos ng bahay, nagpapatibay para sa protection yan sa nalalapit o kapag nandito na tayo sa tinatawag na tag-ulan o rainy season. Medyo matagal pa naman. So, i-enjoy muna natin kasi darating pa ang summer. So, ito po yung isang paalala ko din, importante, na lumikas or umiwas po yung mga lugar na apektado ng mga pagbabaha. Lalo na yung mga low-lying areas, malapit sa mga ilog, sa taas ng bundok, paanan ng bundok. Lalo na ngayon, meron tayong volcano outbreak, mag-ingat po ang lahat, Kaya sinasabi ko, importante ito. Meron tayong emergency kit o go bags na dapat kahit wala tayong makuha sa LGU, gumawa tayo ng sarili. Kailangan flashlight, meron sapat na pagkain, tubig, power bank, pagka nawala ng kuryente. Kasi hindi lang naman natin yung gagamitin kapag merong mga bagyong malalakas. Bagos kahit mahinang bagyo, kahit iba't ibang weather system o banta ng mga pag-ulan, kailangan pa rin natin yung gamitin. So ito yung sinasabi ko na huling paalala ko, napaka-importante nito.
na ipanalangin po natin sa Panginoon na yung nakikita nating medium chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo doon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential sa pagitan ng January 9 hanggang sa 15 at January 16 hanggang sa 22 ay malusaw. So ngayon may chance ang malusaw yan basta sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon. Ang sinasabi naman natin mga kaibigan dito, kahit po meron tayong banta ng sama ng panahon, malayo pa lamang, dapat po pinaghahandaan na. Ako po bilang inyong tagapagbalita sa lagay ng ating panahon, inaabisuhan ko po kayo na mas maghanda po ng maaga, no? Alam nyo, minsan talaga natutuwa ako kapag nagko-comment yung mga kababayan natin na nagpapasalamat, ay salamat din po talaga sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po tayo dito. Uulitin ko ha, eto po. 3 weather system ang nagbibigay ng sama ng panahon sa ating bansa. Etong shear line, northeast monsoon, at ito pong easterlies. At yung nakikita naman natin sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential is wala pa, no? Yun po ay isang low pressure area na nasa medium chance na maging isang tropical depression. Uulitin ko sa mga hindi nakakalam, pag sinabi nating tropical depression, yan po ay mahinang kategorya ng bagyo. Pag sinabi nating mahinang kategorya ng bagyo, yan is nasa level 1 na category or hanggang signal number 1 lamang ang lakas ng kanyang hangin na maidudulot. Pero take note, may kaibahan ang tropical depression sa typhoon at sa super typhoon category. Obviously, malakas talaga ang typhoon at super typhoon. Pero kapag mga typhoon category na bagyo, more on, mas malalakas yung mga hangin na umaabot hanggang signal number 4 at signal number 5. Medyo less ang mga pagulan pero malakas po ang hangin. Samantalang ang tropical depression naman ay more on mas marami pong mga ulan. May hinang pag-ulan pero mahina po yung hangin na kanyang idinudulot o binibigay sa kanyang mga lugar po na direktang naaapektuhan. So malaki po ang kaibahan yan. So dapat alam po natin yan mga kaibigan ko, mga kababayan. Kaya ngayon po no, araw po ng Sabado, asahan natin medyo maulap yung kalangitan na mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero hanggat wala naman tayong bagyo pa, i-enjoy lamang natin yung panahon, no? Lalo na po bagong taon, ito po ay talagang panibagong buhay para sa atin para bumangon tayo. Lalo na po sa mga direktang lugar na naapektuhan itong mga nakaraang malalakas na bagyo noong 2025 sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Luzon at North Luzon mga kaibigan, ay makabangon. Pwede natin silang tulungan. Kaya ngayon, magdoble ingat tayo. Tayo po ngayon ay magdo-double update sa inyo para po lagi ko po kayong namomonitor. Pwede nyo rin panoorin yung isang update natin dahil dalawa po yung ating pinagtatrabahuhan na channel. Maraming salamat po sa palagian po ninyong pagsuporta sa atin. Kabisado nyo na ho yung pangalan ko, no? Nako, ako po talaga, no, ay umiisip ng paraan para po makabawi sa inyo. Kaya naman po kung nakaabot po kayo sa pinakadulo ng ating video, please pa-comment naman ang inyong pangalan kung taga saan po kayo, no? Para sa next update ay mabilis ko po kayong mano-notify, no? At maisha-shoutout ko po kayo sa ating mga update. Uulitin ko, ito, for the last time, pasensya na po. 3 weather system, shear line, northeast monsoon, at easterlies ang nakakaapektong aktibo sa ating bansa, no? Pero walang bagyo, wala pa ring LPA, pero nakikita sa tropical cyclone threat potential sa week 1 at sa week 2 na may mabubuo. Pero ulitin ko, may mga tsansa pa at pagbabago pa yan, so kinakailangan na lagi po kayo nakaantabay sa ating weather update sa araw-araw. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon ngayong Sabado, January 10, 2026. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.